Kapag sinabing NBA player, sigurado ang unang maiisip mo, sobrang yaman. May mga mansion, luxury cars, private jet at parang unlimited ang pera. At hindi ka rin naman masisisi kung ganun ang tingin mo dahil yan ang madalas nating nakikita sa mga superstars tulad nila LeBron James, Stephen Curry, Michael Jordan, Shaquille O'Neal at marami pang iba. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Hindi lahat ng NBA player ganyan ang buhay. Oo, malaki ang kinikita nila kumpara sa karaniwang tao. Pero hindi ibig sabihin nun ay kaya na nilang bumili ng mga $20 million mansion, magkaroon ng private jet o gastusan ang kahit anong luho na gusto nila. So ano nga ba ang dahilan at ano nga ba ang lifestyle ng mga hindi naman sobrang yaman na NBA players o hindi kabilang sa pinakamalalaking superstar ng liga? Ang unang dahilan, hindi lahat ng NBA players ay tumatanggap ng napakalalaking kontrata. Kung mapapansin mo, kadalasan ang napapabalita lang ay ang mga superstar na pumipirma ng $50 o $60 million. May susweldo na nga ng $70 million per year ngayon Kada season yan Pero ang hindi masyadong napag-uusapan, marami ring NBA players ang nasa veteran minimum contract lang o kahit hindi veteran, basta mga minimum contract lang talaga. Kung ang minimum contract ay mga nasa $2 to $3 million at oo, malaki pa din yan kumpara sa atin, lalo na sa akin, siguro iniisip mo, $3 million naman, ano pang problema doon? Pero kasi meron pa yung federal tax, state tax, depende kung saang state siya naglalaro. Meron ding tinatawag na jock tax dahil nagbabayad din sila ng buwis sa iba't ibang state na pinaglalaruan nila. Idagdag mo pa ang commission ng agent, NBA escrow at union dues. Sa madaling salita, malaki pa rin ang natitira, walang duda doon. Pero hindi na yun ang klaseng yaman na parang pwede kang bumili ng $20 million mansion, magkaroon ng private jet at gumastos ng walang iniisip. Kaya kung role player ka lang o veteran minimum ang kontrata mo, malaki ang posibilidad na mas magiging maingat ka sa paggastos kumpara sa iniisip ng karamihan. Bukod sa mga naka-minimum, may mas malala pa dyan. Nandyan din yung mga naka-two-way contract players. Ito yung mga players na minsan nasa NBA pero madalas binabato sa G League. Madalas non-guaranteed ang mga contract niya mga yan. Kung hindi ako nagkakamali, ang average salary nila per year ay nasa $600,000 to $700,000 lang. Walang 1 milyon. Isa pa, kumbaga sa employment, hindi regular ang mga yan. Pwedeng i-cut o i-waive na lang basta. Hindi sure kung mabibigyan ng standard contract o gaano katagal maglalaro sa NBA. Kaya hindi sila pwede mag one-time big time sa paggastos ng salary nila dahil may possibilities na yung nahawakan nilang pera ay pwedeng huli na din. Isa pang example ay yung mga journeymen o yung mga NBA players na halos taon-taon ay nagpapalit ng team. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil sila ang madalas isama sa trades o pumipirma lang ng short-term contracts. Bukod sa hindi lahat afford ang mga magagarbong mansion, hindi din praktikal na bumibili ng bahay at hindi lagi sigurado kung saang city sila maglalaro sa mga susunod na panahon. Kaya madami din sa kanila ang mas pinipiling mag-rent ng apartment o condo kaysa bumili ng mamahaling bahay. Ilan sa mga halimbawa niyan, kung kilala nyo si Matthew Dellavedova, yung rookie season niya, hindi malaki ang salary niya bilang undrafted nga siya. May kwento na tirador siya ng libreng pagkain sa arena para makatipid. Nag-uuwi ng mga tirang pagkain ng mga players o yung food niya mas pinipili niyang iuwi minsan para matikman din ng pamilya niya. Si Gilbert Arenas, nung rookie season din niya, nag one time big time yan. Bumili ng Escalade at ibang luho. Ayun, sa arena na natutulog para makatipid sa gas. Si Jeremy Lin din, bago sumabog ang Linsanity, nakikitulog lang yun dati sa couch ng kapatid niya at sa ibang teammates niya. NBA player na siya nun, two-way contract nga lang. Yan yung ilang mga bagay na hindi mo maiisip na ginagawa ng mga taong akala natin sobrang yaman na dahil lang sa naglalaro na nga sila sa NBA. Ngayon, baka naman sabihin mo, milyon pa rin naman ang mga veteran minimum. Bakit hindi sila mamuhay ng sobrang marangya? Totoo naman, malaking pera pa rin yun. Pero tandaan natin, iba ang mayaman sa sobrang yaman. Oo, kaya nilang umupa ng magandang apartment o bumili ng disenteng bahay. Pero hindi ibig sabihin nun ay kaya na rin nilang sabayan ang lifestyle ng mga superstars nilang teammates. Habang ang ilan ay bumibili ng multi-million dollar mansion, koleksyon ng luxury cars o nagbabakasyon gamit ang private jet, mas maraming minimum contract players ang kailangan maging maingat sa paggastos para masigurong secured pa din ang kanilang kinabukasan. Pero hindi naman ibig sabihin ay hirap sila araw-araw. Bilang NBA players, meron pa rin naman silang maraming benepisyo.
Nandiyan pa din yung libre, yung world-class na pagkain, access sa mga pinakamahusay na doctors, physical therapists at medical staff ng team. Kaya kahit hindi sila namumuhay na parang billionaire, napakataas pa rin ang kalidad ng buhay nila kumpara sa karamihan ng tao. But anyway, mga nasa 450 lang ang active NBA players pero iilan lang sa mga yan ang may super max o max contracts. Marami pa din ang nasa minimum, 2-way o 10-day contracts lang. Malaki pa rin ang kinikita nila kumpara sa average na tao. Pero hindi lahat ay nabubuhay na parang celebrity. Madami naman ang kayang bumili ng mga mamahaling sasakyan. Pero may mga NBA players na ilang taon pa ang binibilang bago bumili ng dream car nila. Hindi naman sa dahil hindi nila kaya, kundi dahil mas inuuna nilang maging financially secure. Kaya sa susunod na makakita ka ng isang NBA player na hindi naka-Lamborghini o walang mansion, tandaan mo, hindi lahat ng NBA player ay superstar. At sa totoo lang, marami sa kanila ang mas pinipiling maging praktikal kaysa magmukhang mayaman. Sana all. Pero ikaw, may kilala ka bang player na low-key lang ang pamumuhay? Comment mo naman sa baba, paki-like and share na din ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.